May ancestral house kami sa Vinsons. Luma na ito na parang haunted house talaga. Doon kami nagbabakasyon dati tuwing summer. Pero most of the time, wala talagang tao doon kasi halos lahat ng family ni Mama nasa US na. Kaya kapag dumarating si Grandpa, umuwi kami para makasama siya. So eto na yung kwento namin tungkol dun sa bahay. May kwento dyan na laging sinasabi ng mga kapitbahay namin na minsan daw, bigla na lang daw bubukas lahat ng ilaw sa aming bahay. As in parang may nagpa-party sa loob. Eh wala naman talagang tao doon. Tapos may mga nagsasabi rin na may nakikita raw silang dumudungaw sa malaking bintana dun sa harap ng bahay. Yung tipong makapapaatras ka talaga. Pero ito talaga yung hindi ko makakalimutan na kwento tungkol sa santo. May alaga kasi si Lola na santo na si San Luis. Napaka-creepy lang kasi napaka-realistic niya. Para siyang buhay. Yung mata niya may pilik mata na parang sa tao. Tapos yung fingers niya pwede mong igalaw-galaw. Tapos may hawak siyang parang baston. One time, hating gabi na raw yun, tulog na kaming lahat. Baby pa ako nito. Si mama at ate ko magkatabi doon sa room. Bigla na lang silang nagising kasi parang may narinig silang hindi malakas pero malinaw. Paulit-ulit lang ito. Akala ni Mama may kumakatok lang talaga. So tumayo siya at pinuksan niya yung pinto. Pero wala naman tao. As in napakatahimik. Madilim dun sa hallway at lahat ng ilaw ay nakapatay. So bumalik na lang siya sa kama. Tapos ayun na naman. Doon na sila natigilan. Hindi lang pala yung katok. Hindi siya galing sa labas ng pintuan. Para siyang tundog ng baston na tumatama sa sahig. Mabagal, pero consistent. Doon bilang naalala ni ate yung santo ni Lola. Kasi yung lola namin nilalagay yun sa tapat ng main door. At yes, hawak nga nun yung baston. Napaisip daw si Mama kung bakit parang yun ang gumagawa ng tunog. Kinabukasan, tinakpan ni Mama yung santo ng puting tela. Hindi na raw siya nagsalita after nun. Ayaw niya itong pag-usapan. Siguro para hindi matakot si ate na bata pa rin noon. Pero weird after nun, wala na silang naririnig. Pero ako, tuwing dumadalaw kami, lalo na pag ako na yung tagahugas na pangiran sa likod ng bahay, hindi ko talaga mapigil ang mapalingon sa likod. Kasi ramdam mo talaga eh. Hindi mo alam kung may nakatingin ba o guni-guni mo lang. Pero either way, hindi ka talaga mapapakali. Kaya minsan inisip ko, baka hindi lang talaga simpleng tunog iyon. Baka may gustong iparamdam. Tahimik lang siya, pero nandun lang. Matagal na nakamasid. Isa akong medtech sa isang private hospital sa Maynila. Ang shift namin ay 6 a.m. to 6 p.m. At minsan 6 p.m. to 6 a.m. May warding time kami para magkuha ng dugo ng mga pasyente. One time, may nagpa-exact sa akin ng 1 a.m. May hagdan at elevator naman ng ospital at dahil 5th floor yung room, nag-elevator na ako. May kwento-kwento na yung elevator na yun ay humihinto tuwing madaling araw doon sa 4th floor. At eto na nga, paket ako na bilang huminto at bumukas yung pintuan ng elevator dun sa 4th floor. At kahit anong gawin ko, ayaw niyang sumara. Kahit pinutin ng matagal yung close, ayaw talaga niyang sumara. Kaya ang ginawa ko, tumakbo na lang ako palabas kahit sobrang dilim na hagdan at walang ilaw. Isang ilaw lang na nasa dulo pa ng hallway. Kahit sobrang takot na takot ako, nilakasan ko na lang yung loob ko at tumakbo ako sa hagdan. Pagpasok ko sa pintuan, biglang may tumalon isang pusa sa harapan ko mismo. Hindi ko alam kung saan galing yung pusa. Never naman ako nakakita ng pusa sa loob ng ospital na iyon. Sobrang takot na takot ako. Kinuwento ko doon sa mga nurse at ayaw nila akong ihatid pababa. Pagkakuha ko ng dugo sa pasyente, nag-elevator na lang ako ulit. Pero sinabihan ako ng isang nurse.
Kapag ayaw sumara ng elevator, sabihin mo lang na, sige, sakay ka na. At nangyari na nga yung kinatatakutan ko. Pagbaba ko sa fourth floor, bumukas na naman siya. Bumulong lang ako ng, sige, sakay na. At sumara nga yung pinto, para kong hihimatayin sa takot. Dati doon nag-i-stay yung mga dialysis patient namin bago sila mag-dialysis. Madalas 12 a.m. pa lang, nandun na sila at nahihiga na sa mga upuan. Pero meron daw batang tumatakbo at babaeng naglalakad, kaya hindi na sila nag-i-stay doon. Ayun lamang, sobrang creepy talaga para sa akin at sana natakot din kayo. Kwento ko lang nung bata ako, mga 6 to 7 years old, mahilig ako maglaro mag-isa sa labas. Oo nga pala, nag-iisang anak lang din ako. Yung tapat ng bahay namin before, puro mga halaman lang. Wala naman kami sa kalsada. Probinsya type siya. Hindi ko alam kung imagination ko lang ba yun, pero tuwing naglalaro ako mag-isa sa tanghali, libang na libang ako sa mga paru-paro. Sinusundan ko sila. May mga violet, may pink, o mga kulay white. Araw-araw yung ganon. Until one time, nagkasakit ako. Tumagal din yun ng 1 buwan. Katabi ko sila mama matulog. At tuwing gabi, ako'y nagigising. Kasi may sumisilip sa pintuan at tinatawag ako. Maliit lang siya, hanggang tuhod ko. Marumi yung kanyang damit. May bigote, tapos mahaba din yung buhok niya. Ang tingin ko sa kanya, isang duwende. Hindi siya nagsasalita. Pinapasunod lang niya ako. Ako naman, sumusunod naman. Kasi ang nasa isip ko, si Papa iyon. Naglalakad siya palagi papunta sa CR. Tatalon-talon siya sa mga baitang, tapos pupunta sa bubong ng CR. Titingin lang siya ulit sa akin, tapos lalakad ulit, tapos titingin ulit. Yung para bang pinapasunod talaga ako, pero hindi nagsasalita. On the other hand, sila mama pala, tinipigilan na ako noon, kasi iyak daw ako ng iyak. Bumabangon daw ako sa higaan, tapos pupunta ako ng CR, at may tinuturo daw ako sa taas. Gusto ko daw akyatin. Minsan naalala ko na nangyari yun, pag-gising ko ng umaga. Minsan naman ay hindi. Sila mama na lang ang nagsasabi. Tuwing gabi yun, one time, nainis na si Papa kasi natatakot na din si Mama. Binuhusan ako ni Papa ng 1 timbang tubig. Hindi ko pa rin naalala na nangyari yun at sinabi lang ni Mama sa akin na pag-gising ko kasi basa yung higaan. Dumigil yun after nun, pero nagkasakit ako at hindi na ako gumagaling kahit anong gawin. Kung ano na rin nangyari sa balat ko. Nangaalala ko noon, nagkabeke nga din ako at uso pa noon na maglagay ng tina. Ito yung kulay blue. Buong pangako meron noon. Sinabi ng lola ko noon na may kilala siyang magaling na manggagamot. Itatingin daw ako doon. Hindi rin kasi tumatalab yung mga gamot na aking iniinom. So pinatawas nga ako ni Mama at nabati nga daw ako ng isang duwende. Pinag-alay sila ng damit ng bata kasi yun daw yung gusto noon. Hindi ko lang maalala kung 12 a.m. to 3 a.m. yun, pero sure ako, madaling araw yun. Pagkatapos naman nun ay gumaling na ako. Nung tumanda na lang ako, saka ko kinuwento kila Mama kung ano ba talaga yung nakikita ko noon. Tapos napagdugtong-tungtong namin. Yung paglalaro ko sa tanghali, pati yung laging nagigising sa akin sa gabi na madungis yung damit. Marami pa yung nangyayari sa akin hanggang sa ngayon. Pero nasanay na lang din ako. Nasa Masbate ako noon. Dumalaw ako sa aking magulang. Isang gabi, napasarap yung kain ko kasi pinagluto ako ng tatay ko ng gatang sitaw na kadalpasa na may sahog na malalaking alimango sa kasugpo. Nakataas pa yung paa ko sa upuan habang nagkakamay nung biglang may malakas na katok sa gate. Sunod-sunod yung katok. Lumabas yung anak ko para tingnan kung sino. Sabi niya, wala naman daw tao. Pagkaupo niya, may kumatok ulit. Ganun pa rin, sunod-sunod. Binalikan ng anak ko, pero hindi siyang bumalik kasi sabi niya, wala daw talaga. Tapos umulit na naman. Nabwisit na ako, so ako na yung tumayo. Hindi na nga ako nakapaghugas ng kamay. Nakapaalang ako na nagpunta dun sa gate.
Paglabas ko, may nakita kong sobrang tangkad na matanda. 6-footer siguro. Napakatangkad, kaya lang payat. Nakabarong pa na white, tapos yung amoy niya, umaalingasaw. Alam mo yung pang lolo na drakar? Binuksan ko yung gate, tapos sabi ko, pasok po kayo. Yung palang tatay ko, ministro ng isang prominent religion. Nakatira siya sa isang pastoral house. Labas-masok sa bahay yung mga may tungkulin, kaya di ko na tinanong kung sino, basta pinapasok ko na lang. Minutes later, wala naman sumunod na pumasok. Dito na ako nagtaka. Tinanong ko yung tatay ko. Sabi ko, "Pa, may tupad po ba kayo ngayon?" Sumagot siya at sabi niya, wala naman daw kasi nga Martes. Maya-maya, ay kumatok na naman, pero paglabas ko, wala namang tao. Nagalit na ako. Sabi ko sa tatay ko, "Pa, ikaw yata hinihintay ng isang may tungkulin. Kanina pang katok ng katok. Nung pinagbuksan ko, di naman pumasok." Tapos nung dinescribe ko sa kanya yung itsura, biglang namutla yung tatay ko. Tapos sabi naman niya kay mama, "Kailangan ko na umalis. Nagagalit na si Kadodong." Sabay na patawa ng kaunti. Pagkalis ni daddy, tinanong ko kay mama kung sino ba tong Kadodong. Siya daw yung Diakono na laging kalaro ni daddy sa chess kapag nagbabantay ng kapilya. Namatay daw ito noong umaga. Burol pala ni Kadodong yung pupuntahan ng aking tatay. Kung gaano kabilis ka-peaceful yung pagkawala ng lola ng ex-husband ko, siya naman opposite sa panganay na kapatid niya. Yung lola ng ex-husband ko, hinintay niya dumating yung anak niya galing abroad. Nakapag-celebrate pa ng birthday. Bongga yung birthday niya, malaking party at nandun yung buong angkan. Hindi na nakakapagsalita si lola, pero kita mo sa expression niya na mukhang masayang masaya siya. Natulog siyang nakangiti, pero hindi na siya nagising kinabukasan. 1 year later, nagkasakit naman yung kapatid niya. Tawagin na lang natin siya na auntie. Isang araw, nagpunta sa bahay namin yung binan ko para iwan yung pamangkin ko na alaga niya. Pupunta daw silang magkapatid sa Cavite upang dalawin si auntie. Pagbalik ng aking biyanan, sinika niya na iba na daw yung itsura ni auntie. Laglag na daw yung panga. Lagi naglalaway. Sugat-sugat yung puwetan, parang itsura daw ng bed sores. Tapos napakabaho daw. Nakakasuka daw talaga. Pagkatapos ng isang linggo, nag-message sa GC yung anak na lumalala ng araw yung kagalagayan ni auntie. Nagwawala na raw. Nagpadala pa ng picture na nakatali ito sa kama. No choice sila kasi nananakit na daw kapag nakawala. Para daw itong nauulol. Tapos kinakagat yung mga taong lumalapit sa kanya. Hindi na daw tuloy ito mapakali. Nagpatuloy yung mga seremonyas nila para hilingin na mawala na si auntie. Nagkatay ng manok, tapos nagali ng dugo sa altar. Nagtirik ng mga kandila. Tuloy-tuloy yung casting. Usap-usapan sa pamilya na baka daw kaya hindi mamatay-matay si auntie kasi di pa daw napapasa yung punta. Saktong alas 12 na December 1, nag-message sa GC yung punsong anak ni auntie. "Salamat sa Panginoon, nagpahinga na rin sa wakas si nanay." Agad daw nilang pinakrimate itong si auntie. Walang lamay na naganap. Bulong-bulungan sa pamilya kung pinatay na lang daw ba si auntie o naipasa na kaya ang punla. Ang tanong, kanino kaya naipasa yung punla? Kumusta ang lahat? Gusto kong magbahagi ng kwento tungkol sa experience ko sa inuupahan naming bahay sa San Andres, Maynila. Sabado noon, kaya nasa bahay yung lahat ng miyembro ng pamilya namin. Araw din ng laba, kaya busy kami sa paglalaba, pati pagsasampay. Ako ang nakatoka sa sampay, kaya nakaugalian ko na habang nagsasampay ako, nagpapatutug ako ng music. Iwas na rin sa kakaibang pwede kong marinig at maramdaman. Madali kasi ako makaramdam. Yung sinasampayan pala namin ay bakanting space na medyo madilim. Kahit hapon pa man o umaga, medyo nasa sulok kasi. Bago ako pumunta doon sa sampayan, nagsabi ako sa kapatid ko na samahan niya ako.
Pero dahil lahat kami may mga gawain sa bahay na nakatoka, ako lang mag-isa yung nagsampay. So ayun na nga, habang nagsasampay ako at nasa momentum ng pagtatakanta, may biglang tumapik sa aking likuran. Hindi ko na lang pinansin kasi baka kapo, guni-guni ko lang. Mga ilang minuto pa, naulit-ulit yung pagtapik sa akin. Alam niyo yung feeling na nagtayuan yung balihibo mo, tapos parang umakyat yung lahat ng dugo mo sa ulo. Sobrang natakot talaga ako. Hindi ko na magawang lumingon kasi nasa isip ko, hindi ko kaya makita kung sino o ano yung tumatapik sa akin. Madali ako nagsamsam ng mga timba na pinaglagyan ko ng mga sampayin ko, saka patakbo na lang akong umalis doon. Pero hindi natuloy. Kasi dun sa dadaanan ko, may malaking lalaking naka-side view. As in, napakalaki niya. Mataas siya, medyo mataba, pero may kaputihan. Kumbaga, parang tatay build siya. Bigla siyang pumaling sa akin from side view position at ramdam ko na hindi siya tao o buhay. Wala akong magawa kung sumigaw na lang na, "Mama!" Kasi hindi ako makalakad sa sobrang takot ko at nanginginig din ako. Napaupo na lang ako sa aking pwesto. Yung iyak ko noon ay sobrang lakas kasi second time ko na makakita ng ganon. Nakakaiba sa aming inuupahan. Pagpunta sa akin nila mama, nagtataka sila kung napaano daw ako. Naikwento ko sa kanila nung medyo naging okay na ako. Sinabi ko sa kanila yung tsura na aking nakita at pumasok sa aming bahay, yung landlady namin. Kumuha ng litrato. Pinakita niya sa akin, tapos sinabi niya kung kamukha ba nito. Naiyak ako lalo at sumagot ng oo. Ito nga ang aking nakita. Sabi naman ng nanay na landlady, "Tatay ko to, makasinamahan ka lang niya kasi mag-isa ka lang nagsasakay dyan sa dilim." Hindi ko lang matutuwa ako, matatakot that time. Knowing na nagpasama ako sa isa sa mga kapatid ko, asong sumama sa akin ay isang multo. Still grateful kasi harmless naman yung mga nakikita ko sa bahay na yun. Kabado lang talaga ng malala at medyo iyak ako kasi hindi pa rin ako nasasanay na pinapakitaan. Siguro mga bantay na din sa bahay na yun yung mga nakikita ko. Yun lamang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang ibabahagi kong kwento ay nangyari way back 2011. Nakatira pa kami dati sa Villa Catanduanes. Dahil isa ako noon sa mga hininiwala sa mga multo o mga aswang o engkanto, napakalaking realization na nangyari sa akin ito. Nangyari ito noong April 2011. Bagong graduate kami from 4th year high school. Nagkayayaan kami magkakabatch ng outing sa isang medyo isolated na beach resort ng pangalan ay Twin Rock. Ang lugar na ito ay mga ilang milyong layo mula sa sentro. May madadaanan kang isang malawak na bukirin at rice fields na magkaliwat kanan. Walang kabahayan, poste o ilaw man lang. Tuwing sasapit ang gabi, mga bituin at buwan lang papaliwanag sa lugar na iyon. So nagsimula na nga yung outing ng mga bandang 3:00 ng hapon. Kwentuhan, swimming, at tamang sound trip lang kaming that time. Dumating ang gabi at nag-start na kami mag-inuman. Hanggang sa inabutan na kami ng alauna ng madaling araw. Konti na lang kaming gising at nag-shot hanggang sa naubusan na nga kami ng alak. Nag-decide kami na bumili pa ng kahit isa pang bote dahil butin pa kami. Nag-decide ang isa ko sa mga kasamahan na wala na siyang amats that time, kaya siya yung mag-drive patungong bayan. Sumama na lang ako sa kanya at tumungo na nga kami dun sa bayan. Nakabili na nga kami at tumungo na kami pabalik doon sa resort. Wala namang kakaibang nangyari hanggang sa dumaan na nga kami sa nabanggit ko na malawak na palayan. Hindi kagaya ng papunta pa lang kami doon ng sentro, bigla na lang akong kinalabutan. Tinahak namin yung lubak na daan na biglang mula sa distansya, konti-konting may narinig akong pagaspas ng isang napakalaking ibon. Alam ko na papalapit ito sa amin dahil palakas na palakas ang pagaspas ng kanyang mga pakpak. Alam kong hindi na normal ito. Tinanong ko yung kasama ko kung narinig din ba niya ito. Hindi siya umimik agad nung siya'y tinanong ko.
Makalipas ang ilang segundo, nagsabi siya sa akin na, kahit gaano pa siya kalapit sa atin, huwag mo siya papansinin. Napakapit ako ng mahigpit sa hawakan. Mga ilang segundo lamang na malapit na kami sa aming tinutuluyan, yung hindi ko may paliwalag na nilalang, nagulat lang ako sa kanya ng sobra-sobra. Bigla ko siyang narinig na tumawa. Ito yung tunog na witch. Imagine nyo na lamang yung klase na pagtawa ng witch. Ganun na ganun. Napamura na ako. Dahil parang wala nang katapusan ng tinatahak na. Shit pre! Huwag mong papansinin yan! Sabi ng kasama ko sa akin. Napadasal na lang ako sa isip ko. Hindi ko maalis sa isip ko kung ano na lang magiging lagay namin. Pagkalipas na ilang minuto ng paghihintay, umalis na lang siya at hinayaan na lang kami. Hindi nagtagal, nakarating din kami sa isang maliit na baryo at nang lumilipad na nilalang, tuluyan na lumayo sa amin. Hindi ko na maalala yung ibang mga detalye matapos noon, pero ang tanging naalala ko lang matapos noon, ang sinabi sa akin ng aking kasama na, huwag mo ikakwento yung mga, wag mo ikakwento sa mga kasamahan natin yung nangyari. Nakabalik na nga kami ng resort na ligtas, maliban sa daliri ko, na halos hindi ko na may galaw dahil sa higpit ng kabit ko. Hindi na ako sumama sa unyuman nila at natulog na lamang ako hanggang isang mag-umaga. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin mali sa isipan ko kung sino o kung ano ba ang nilalang nabuntot sa amin nung gabing